So, kumusta mga kanoys? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video ito is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So, may pamagat na breaking news. Bato de la Rosa dakip sa Davao. Natunto ng Interpol ang pinagtataguan niya. Iyak si Bato? Question mark. So, yun yung panonoorin natin ngayon, men. Din natin reaction and then kayo na din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Viral Broadcast page, supportahan nyo yan. And courtesy na rin kay Attorney Enzo sa Senate of the Philippines. So, yun. Kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, breaking news, Bato de la Rosa dakip sa Davao. Natunto ng Interpol ang pinagtataguan, iyak si Bato? Question mark. So, Viral Broadcast page, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe, start. Mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Matindi ang mga nangyayari noong nagdaang mga araw. Noong isang araw lamang ay nakita wala ng buhay sa ilalim ng bangin sa Tuba Benguet ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nangyari ito pagkatapos umanong ipinatawag ng Ombudsman si Cabral noong December 3. At doon niya nalaman na isa siya sa maaaring makasuhan dahil sa anomalya sa mga flood control ng DPWH. At noong December 15 naman ay muli na naman siyang ipinatawag ng Independent Commission on Infrastructure or ICI upang maimbestigahan ang kanyang nalalaman. At noong December 18 ay inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y 87 na mga individual na maaaring makakasuhan at lalabasan ng arrest warrant at isa umano si Cabral doon. Sobrang stress at tuliro umano ang mental health ni Yusek Cabral at balak na umanong mag-unwind doon sa Baguio, subalit may masamang nangyari sa kanya. At patuloy pa rin na inimbestigahan ng otoridad kung may foul play or aksidente lamang ang nangyari sa kanya. Samantala, sa kaugnay na balita, Senator Bato de la Rosa ay natuntun na ng Interpol at PNP. Lungga na pinagtataguan ay natuntun na. Ayon sa post ng media man at kapatid ni Senator Raffy Tulfo at Ben Tulfo na si Mon Tulfo ay aaristuhin na umano ng mga otoridad sa Senator Bato de la Rosa at nahanap na umano ang pinagtataguan nito. Pati si Sana nga, mapadali nila yan kasi syempre mas maganda sana kung doon siya magpapasko sa Oblo. Or sige, kung hindi talaga kaya yung Pasko kasi malapit ng I think 24 na ngayon. 'Di ba? Kung i-upload ko tong video to, December 24 na. So malamang sa malamang kung hindi yan mahuli ngayon, edi magpapasko na yan. 'Di ba? Siguro na lang, hindi siya makakapagbagong taon. 'Di ba? I think fair deal pa rin 'yon. Fair deal. Tony Falses ay nag-share din ng post na ito ni Montolfo. Kilala si Montolfo na mayroong mga galamay. Kung kaya ay marami itong balita na nakakalap. Mahigit isang buwan nang hindi nagpapakita si Bato de la Rosa sa Senado. Hindi na ito uma-attend ng mga Senate hearing at session simula nang inilabas si Ombudsman Boying Rimulya ang balita na mayroon ng arrest warrant galing sa ICC laban kay Senator Bato de la Rosa noong nakaraang buwan. Pati si Attorney Harry Roque na nasa bansang the Netherlands din nagtatago at ayon sa balita ay lumipat umano sa Austria ay sinabing meron nang arrest warrant si Bato at hawak na umano ito ng DILG at DFA ng bansa. Subalit hindi lang umano ito binabalita upang biglain na lamang si Bato de la Rosa. Hinikaya Itong kasi kay Bato mahababang laban to. 'Di ba? Kasi kung totoo na meron na nga siyang warrant, meaning yung warrant niya na yan, itetenga yan. 'Di ba? So meaning kung makakalusot man si Bato, baka 2028 na kung manalo man yung manok nila. So kung hindi, pag minalas-malas, tuloy-tuloy pa rin yung warrant na yan. So ibig sabihin, magtatago si Bato ng 3 years. 'Di ba? So dapat yan, kung mangyari yan, edi na lang, tanggalin na lang siya sa Senado or paresignin na lang siya, kung hindi na talaga siya makakapasok sa trabaho niya. Kasi ang swerte niya naman kung sasahuran pa rin siya. 'Di ba? So, na kasi yan parang hahantingin na siya niyan hanggang sa matapos. Ang di ko lang alam kung gagawa ng way yung mga kasamahan niyang senador, yung sa Duterte Black para pigilan yung warrant na yan. Pero I think malabo pa rin yan kasi yung admin pa rin naman yung may power ngayon. So, parang lulusot pa rin yung warrant ni Bato. So, mahaba-habang taguan yan. Like, literal talaga na wala ng kalayaan, Kung ako sa kanya, doon na lang siya sa Hague, 'di ba? Samahan niya si Diggs. ni Roque si Bato na huwag sumuko sa Interpol at sa mga otoridad. Paliwanag niya ay ipilit umano ni Bato ang karapatan nitong litisin dito sa local court ng bansa at huwag kilalanin ng ICC dahil umano'y walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas simula pa noong 2019.
Ayon pa sa mga political analyst ay imposible umanong ma-extradite si Bato de la Rosa at malaki ang posibilidad na isurrender ito sa ICC tulad ng nangyari kay FPRRD dahil malaki umano ang pananagutan nito sa international humanitarian law ang kasong crime against humanity dahil isa ito sa mga enabler ng war on drugs at AJK noong Duterte administration. Enabler talaga. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pumpanig kayo ng mundo? Nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay? Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ito mga So magandang araw, shout out din kayo no, Attorney Enzo, no. Suportahan nyo rin yan para subscribe nyo rin. mga kababayan, ano ba itong balita na to? Totoo ba ito? Aaristohin daw ngayong araw si Bato? Nako. Yan po ay galing sa post ni Montulfo. Itong kolumnistang si Montulfo, kapatid ito nila ng dalawang senador, si Erwin Tulfo at saka si Rafi Tulfo. Talagang mga matatagal na ito sa media, itong mga ito, mga pamilya ng Tulfo. Kahit yung isa pa nilang si kapatid na si Bitag Tulfo, nasa media rin yun eh. O ngayon, itong si Montulfo, madalas itong nagpo-post ng kung ano-anong mga balita. Ang lagi niyang sinasabi, galing sa Ano din kanyang naman maasahang source, sometimes okay lang reliable naman yung mga masasabihin ni Montulfo kasi talaga kakatanggap talaga na malaking damage yung mga patatamaan niya or yung mga kalaban niya. Ang problema lang sa kanya yung iba kasi parang hindi niya napapatunayan eh, 'di ba? So parang mananatili pa rin chismis 'yun So sana kapag siwalat niya may ebidensya talaga, 'di ba? Or kalaunan mapapatunayan talaga na totoo para maging credible din siya, 'di ba? So, yeah. Yun lang din naman. Kasi kung mananatili siyang ganyan, ay parang wala na siyang pinagkaiba sa mga DDS, di ba? Na puro intriga lang. So, sana meron din siyang mga point talaga na mapatunayan niya talaga, no? Di umano. Kaya lang, itong post niya ngayon, hindi ko alam, totoo ba ito? Totoo ba ito? Ito kasi yung post niya, mga kabunyog, ipakita ko sa inyo. Yan. Yan yung post ni Montulfo. Ayan Ayan. Aaristuhin na si Senador Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw. Tukoy na ng mga autoridad kung saang lungga siya nagtatago. May warrant galing sa International Criminal Court ICC ang pinanghahawakan ng mga autoridad. Columnist I think ang Montulfo, dapat gawin ng December 20, PNP or 2025. ng So, ngayon mga lang yan. huhuli kay Bato. Ngayon lang yan. Bantayan nila yung bahay ni Bato. Kasi for sure uuwiin sa kanila or bantayan yung family kasi baka bibisita sila kay Bato para mag-celebrate ng Noche Buena, di ba? Yeah, kung gusto talaga nila. Tapos yun, parang gulatan ng warrant, di ba? Mga kabunyog. Actually, shinare din ito ni Attorney Jess Palces. Nakita ko may post din si Jess Palces, ganun din ang post niya. Ano ba 'to? Ewan ko, totoo ba ito? Ewan ko, ano bang nito? Wala namang balitang ganito sa ibang Dalawa lang nakita kong nag-post nito. Si Montulfo at saka si Jess Palces. Si Attorney Jess Palces. O ngayon, naiintriga ako dito sa post na ito ni Montulfo. Yun Totoo nga ba eh. ito? Kung hindi naman Yun totoo nga, yun nga bakit siya talaga. nagpo-post ng ganyan? Or actually, yung situation Ano bang naman ni Bato, ano parang bang- mako-consider mo lang din naman as parang ginugood time lang siya, di ba? Or parang binibiro lang siya, di ba? So, parang, syempre, si Bato, malaking tao na yan eh. Malaking tao. Matanda na yan. So, din naman, kabisado na naman ni Bato yan. Or alam na, may knowledge na naman si Bato sa mga ganyang mga warrant na yan. So, hindi na bago yan sa kanya, Pero, yeah. Ano bang naiisip dito ni Montulfo? May intriga lang. Kung gawa-gawa niya lang yan, hindi naman totoo yan, bakit siya nagpo-post niyan? Sabi ni Red Riding Hood, sana totoo po, attorney, sana nga. Kaya lang, parang wala man lang alingas-ngas eh. Bigla na lang magpo-post si Montulfo. Mayroon na daw, arrest warrant si Bato, aaresto na at ngayong araw mismo Ayan aarestuhin natin ngayon. Totoo ba ang balitang ito? Yun, ganun ang topic natin. Pero si Montulfo, walang totoo ba? Totoo kaya itong sabi ng aking bubuwit o ng aking source? Wala eh. Talagang sabi niya, aarestuhin daw ngayong gobyerno. Anyway, sa isang banda, hindi kaya style yan ni Montulfo para si Bato. Kumbaga, laging lumalabas yung balita, aarestuhin na si Bato.
parang si ano Bato, siya, parang always sa sus- magiging parang ano, the boy who relevant cried- yung the boy who ano, cried yung wolf. issue ni Bato, ano. Kumbaga- Parang hindi siya matatabunan ba. Siguro baka tactics din nila yan. Kasi yung ano naman ni Montulfo is parang ano naman talaga siya sa ano eh, sa social media. 'Di ba? Na parang ipapasok ka sa dimension niya, 'di ba? I think ano yan, part of ano, strategy na lang din niya siguro. Ngayon, alam naman ni Montulfong hindi totoo, tatakutin niya lang si Bato. Pero pag totoo na, lalabas na naman ang balita niya, Pwede din. aarestuhin si Bato, magkakampanti na si Bato kasi wala, Pwede naman din, yan, katulad pwede na din naman yan nung ganyan dati. yung discard. Pero yun pala, Kaya totoo nga na. yung kay FPRD, Oh, di ba, na parang pwede, ano? pinapabalita siya na kaya kasi siguro pumunta ng ano, ibang bansa kasi alam mo na may warrant ka, di ba? So para si FPRD doon parang kumpiyansa lang wala something like that. Pero kita niyo naman binungadan talaga doon sa airport, ano. Kasi yung problema kay Duterte noon, talagang sinorpresa si Duterte. Sinorpresa, ha? Hindi alam ni Duterte na pagbaba niya galing ng Hong Kong, pagbaba niya sa airport, may naghihintay na sa kanya. Ha? Yan yung estilo kay Duterte. Naging effective ba 'yon? Yes. Yes. Ano? Ano ito mga kabunyog? Yung kay Duterte'ng style. Binigla si Duterte. Ayun. Ano nga, hindi nakapaghanda si Duterte kasi nabigla na siya. Dito naman kay Bato. Ha? Uubra pa kaya kay Bato na bibiglain mo lang siya? Hindi na kasi nakahanda na si Bato. Pero kung totoo naman na ano, kung ngayon ay lagi mong sasabihin kay Bato, aarestuhin na si Bato, tapos hindi naman totoo. Sa susunod na naman sasabihin mo, aarestuhin na si Bato, pero hindi naman totoo. Sa susunod, totoo nang aarestuhin, pero pag sinabi mong aarestuhin si Bato, ano na ngayon? Magkakampante na si Kaya Bato. nga Kasi yan isipin din ni Bato, yung wala isa naman yan. talaga Tulad sa rin yan ng mga reason dati. Yung pala kung totoo na. bakit question Di mas ko. mabibig Kung bakit sinasabi pa ni Rimulya, di ba, na meron ng warrant si Bato. Di ba kasi for me, I think mas maigi yung mas maigi yung gulatan talaga kasi alam naman natin tong grupo nila para na sobrang galing din talaga nila magtago. Though nabubuko sila, nahuhuli sila pero hindi siya ganoon kadali. Like yung kay Kibuloy, 'di ba? Tapos yung isa pa sa ibang bansa, Tevez ata 'yon. 'Di ba? Kita nyo si Bantag up until now nagtatago pa rin. So sobrang husay nito sa pagtatago pa rin. So kung bibigyan mo ng hint si Bato, 'di ba? 'Yon, nagtatago na siya. Hindi na natin siya maaninag. Lalo pa ngayon na parang dinadagdagan nila na alam na daw, 'di ba? So para si Bato makakapaglipat-lipat. Alam mo yung ganyan. I mean, palipat-lipat siya. So, hindi talaga siya mahuhuli. Or, mahihirapan talaga kayo na hulihin si Bato. Diba? Pwede. si Bato. Pwede, ano? Pwedeng ganon. Ha? Pwedeng ganon. Ibig sabihin, style ito ni Tulfo, ni Montulfo. Siguro, kinukontak ito. Sige nga, ilabas mo, Amon. Sabihin mo, arestuhin si Bato. O di hindi totoo. Sa susunod na naman, ganyan na naman ang balita. Aarestuhin si Bato, pero hindi na naman totoo. Sa susunod, sasabihin mo ngayon, aarestuhin si Bato. Yun totoo na. Pero si Bato, magkakampanti na. Kasi sinasabihin niya, wala na naman yan, tulad na naman yan nung dati. Ganun ba? Baka ganun nga ang gamit nitong mga nito ni Bato, ni Montulfo. Anyway, mga kabunyog, hindi ko gawa-gawa ito Inuulit ko, hindi ako nang dito. Sinasabi ko lang, yan post yan ni Montulfo eh. At balita na yan sa, si Atty. Jess Palsis nga. Nag-ano na yan eh. Parang nagiging sabi niya, din kasi sila, yan yung si post Tulfo ni parang Montulfo. nagiging unpredictable Aarestuhin. siya, ganun. Diba? Na parang, yun nga, may mga sources siya, pero di natin alam kung totoo ba talaga yung iba. Kasi, hindi niya naman pina-follow upan eh. Like, for example, magbabanggit siya ngayon na ito ka. Pero after that, hindi niya pina-follow upan. So, parang ikaw na, parang, yun lang yung nakita mo na yung una. Diba? Kung hindi mo makita yung pangalawa, edi, parang wala ka na lang din. Diba? Si Senator Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw. Tukoy na ng mga autoridad kung saang lungga siya nagtatago. Tama. May warrant galing sa ICC ang pinangahawakan ng mga autoridad. Hindi luma yan. December 20, 2025. So ngayon yan. Kaya lang, sa tingin ko nga ganun, parang pinapapasok si Bato. Pwede, pero sa pwede. susunod, pag lumabas yung balitang aarestuhin na siya, magkakampante na siya. Ayan yun. Pwede. Anyway, mga kabunyog, mukhang hindi naman totoo itong ni Montulfo. Huwag na natin masyadong pag-usap. Mukhang naman to. Kaya lang ako,
Kasi kahit si Atty. Jess Palces, sabi niya, ayan, aarestuhin na si Bato. Parang bluffing nga Sabi lang ko, siguro. parang wala namang Kasi kabalibalita. yun nga, yung kay Intindi Remulla niya, mga naman, nung kababayan. sinabi nila na may warrant pa si Bato is parang I think 50-50 nga yun, di ba? Na parang 50% bluff or 50% nagsasabi ng totoo. Di ba? So, ano din kasi yan strategy din kasi yung bluff na yan. Di ba? Biruin nyo, yung tao, takot-takutin mo. Meron na, ito na yung huhuli sa'yo. Di maaligaga ka yan. Ngayon, kapag ka naaligaga ka na, di ba? So, parati ka na mag-absent sa work mo. So, parang dun ka na naman butasan. Pansin nyo, di ba? Like, sobrang bilis nilang binutasan yung pag-absent ni Bato. Di ba? So, parang ano na nila yan? Diskarte, ganun. Strategy. Welcome po sa isang namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Ayan, mga kabunyog, ito. Pag-usapan natin itong sinabi ni Harry Roque, mga kabunyog. Sabi ni Harry Roque, bilang na ang araw ng ICC, hindi na yan pwedeng magpatuloy. At ito daw nangyayari ngayon sa ICC, ito raw ang posibleng maging dahilan para makalaya na si Duterte. Matindi. Yan din yung Grabe problema yung, kay Harry Roque. Kasi nag-ahallucinate na yata itong si binibigyan Roque, niya ng false hope. Di ba? Yung mga supporter nila, yung mga DDS nila. Di ba? Ang ano ko naman dyan pa is parang, ewan ko, parang sinasadya nila. Di ba na, halimbawa ganyan, papaniwalain ni Roque, yung mga DDS, na parang ito na, di ba? Maliwanag-liwanag na. Di ba? Na parang makakalaya si Digong. Ngayon, yung mga DDS, mag-i-expect sila. Ngayon, kapag hindi nagkatotoo yan, or hindi natupad yan, kasi syempre, maraming ipit nga yan, di ba? Maraming butas yan. So, malabo talaga sa, mas malabo pa sa malabo yan. Di ba? Na makalusot si FPRRD dyan. Ngayon, parang, syempre, kapag sobrang high na expectation ng mga DDS, ngayon, kapag hindi maaprobahan yan, or hindi mangyari yan, syempre, yung galit ng taong bayan, doon pupunta sa gobyerno. Kasi isipin ng mga DDS na na parang, grabe, inimpluwensya ng kapangyarihan. Mga hayok talaga kayo sa kapangyarihan. Di ba? Hayok kayo sa posisyon. So, parang ganyan yung lumalabas dyan. Di ba? Isipin nyo na lang. Tuloy. Ang basihan ni Roque at ng mga DDS, yan yung kanilang sinasabi ngayon yan yung narrative nila ngayon. Ang sinasabi kasi nila, grabe na ang problema ng ICC ngayon dahil sa sanctions ng US. At dahil daw sa sanctions na ito ng US, posible na ang ICC ay mawasak na, mabuwag na daw ito. At dahil mabubuwag na ang ICC, wala na ito, maano na. Hindi na ito makakapagpatuloy at makakalaya na si Duterte. Mga kabunyog, mga kabayan. Unang-una, totoo naman, hindi naman kinakaila, tinatanggap naman ng mga judges, prosecutors at mga staff ng ICC na may epekto nga sa operations ng ICC ang sanctions ng US. Yung kumakalat na video ni Judge Carranza, Luz Carranza, actually yan yung presiding judge na nagdesisyon. Yan yung presiding judge ng appeals chamber na nagdesisyon doon sa interim release ni Duterte. Ngayon, sabi ni Judge Carranza, talagang apektado sila, pati nga pamilya niya daw, pati yung mga anak niya. Apektado rin dahil dito sa sanctions ng US. So, nagiging honest lang naman ang mga judges ng Tama naman. ICC at Yung prosecutors din ng kasi ICC. parang pinakita din kasi talaga ng affected US, sila. ng Russia, na Walang- sobrang affected nila or sobrang natatakot sila. Well, I think naman, may basehan naman talaga yung takot nila kasi isipin nyo, Pilipinas, presidente, napunta nga ng ICC, di ba? So siguro natatakot lang din yung mga leaders dyan sa sa US or sa saan mang lugar yan. Kasi syempre pwedeng pwedeng gayahin yan ng mga kalaban nila sa politika. Na okay, itulak namin to sa ICC. Kaya siguro nagiging triggered sila. Like, yan din naman yung ginawa ni FPRD dati, di ba? Na parang, gagawa ako ng war on drugs. Kaso lang, may ICC. So, ang gagawin ko, kakalas na ako. Di ba? So, yun, hindi inakala ng FPRD na time will come. Mahuhuli pala siya in that way. Di ba? Sa ICC is wala na. Di na sila makakatakas talaga. Di ba?
ano doon, talagang syempre US yan. Syempre US yan. Superpower yan. Meron At yan. talagang itong sanctions naman talaga ng US may epekto sa kanila. Kaya lang, ang sabi naman ng ICC, itong mga judges, itong mga prosecutors, at itong mga staff ng ICC, kahit pa ganun daw ang nangyayari sa kanila, hindi sila susuko, hindi sila bibigay. Nakakalungkot, sabi nila na nangyayari ito, kaya humihingi nga sila ng tulong sa iba pang mga bansa sa mundo na i-pressure ang US na itigil nito ang sanctions. Kasi ginagawa lang naman nila ang trabaho nila. Actually, ito pa nga ipatunay na talagang ang ICC walang pinapanigan. Yan naman talaga ang dapat sa International Criminal Court. Kahit pa makapangyarihang bansa yan, US pa yan, China pa yan, Russia pa yan, hindi mo dapat talaga yan, hindi ka dapat Kaso yan. yun lang, hindi naman yan yung kumbaga, nangyayari sa bansa hindi ka dapat natin, yan di ba? magpapatinag. Kahit Malabo pa yan siya si kasi. Putin pa yan, kahit pa si Netanyahu yan, kahit commander yan ng militanting Hamas, lahat yan dapat saklaw ng jurisdiction ng kapangyarihan ng ICC. Kasi kapag ang ICC ay magiging bias na, o halimbawa, kung ang lilitisin lang ng ICC, iimbestigahan lang, ay yung mga pang-aabuso ng Hamas, magiging siyang bias. Kung ang pananagutin niya rin lang naman ay si Netanyahu ng Israel, hindi niya naman Tama. papanagutin yung mga pang-aabuso ng Hamas, magiging bias din siya. Kaso lang, Kung medyo mga maliliit mahirapan lang talaga bansa, sila kung ang kanyang US, kayang Russia litisin, kasi, di kayang ba? imbestigahan. Sobrang ano naman na bansa yan eh. So parang, yung sa ano kasi, yung kay FPRD, kaya nga sobrang labo na maiuwi talaga si FPRD sa Pilipinas. Ano? Kasi parang resume yan eh. Diba? Resume ng ICC yan eh. Na parang, oy kayo, kung gusto nyo maging fair yung mga bansa ninyo, join kayo dito sa ICC. Diba? Paparusahan natin yung mga dapat managot. Diba? So parang ano talaga yan. Magiging inutil ang ICC. Yun na nga ang issue ni Duterte, di ba? Ang sabi ni Duterte, ang ICC wala yan. Ang kaya lang naman yan, ang kaya lang ma-aresto ng ICC. Ang kaya lang naman ng ICC na isyuhan ng arrest warrant, mga itim, yung mga Afrikano daw, na leader. Saka mga Tama naman. Asyano. Tsaka mas Ano maganda ngayon ang din naman pinipili yan ng ICC? para Hindi na totoo yung parang sinabi niya ni Duterte. resume. Gawin niyang Si resume Putin, yung Pilipinas tapos to be followed na lang yung iba. Di ba? Kasi siyempre kapag mag-succeed sila, gagaya yung ibang bansa. Di ba? Na may mga problema din sa lugar nila. Makapangyarihan ay inisyuhan ng arrest warrant. Si Netanyahu ay inisyuhan ng arrest warrant. Kahit yung mga commander ng Hamas, syempre delikado rin ang buhay ng mga ICC judges at prosecutors. Kasi isinama mo sa inisyuhan ng arrest warrant ang mga commander ng Hamas. So walang pinipili ang ICC. Kahit pa maliit na bansa yan na tulad ng Pilipinas o tulad ng Afrika, nung isang linggo nga nasintensyahan Yun yung nga. militia leader ng Sudan. Ano din yan, isa din yan sa teknik sa lalamunan ng mga DDS or yun ang nagpagkama sa mga DDS kasi yun nga, kamakailan lang, meron talagang nahatulan. Di ba? Yung ICC. So malamang sa lumang, si FPRD, hahatulan talaga nila yan. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, resume yan, di ba? Resume nila yan. So magagamit nila yan para maraming bansa din mainganyo. Di ba na, may talim pala tong, may talim din pala tong mga to. Di ba? Na ICC, Tama. grabe ang trabaho nito. Kasi ang nililitis mo ay hindi naman mga ordinaryong tao. Mga dating leader ng mga bansa. Mayroon pa nga mga incumbent na leaders tulad ni Putin, si Netanyahu. Mayroong mga leader ng mga Muslim extremist katulad ng mga commander ng Hamas na inisyuhan ng arrest warrant. Mayroon ding mga leader ng mga milisya tulad ng sinintensyahan na leader ng milisya ng Sudan nung nakaraang linggo. Kaya, kumbaga, talaga naman ang ICC pinapakita nito na wala itong bias, wala itong tinatangi. Makapangyarihang bansa, maliit na bansa. Ano Tama pa naman, ang tama kulay? naman. Brown, puti, itim, lahat. So, Tatakawin yun ng lang naman ICC. mga kanoisis. So, At kayo yan naman naman- masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So, again, ang video nito is mula kay Viral Broadcast PH. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos, yun. Courtesy din pala kayo kay Attorney Enzo, no? Subscribe nyo rin yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin,
Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, usaping ICC tayo para. Diba na parang minamak nila yung ICC na kesyo ganyan. Yung mga maliliit na bansa lang daw yung kaya. Actually, mas maganda nga yan yung ganyan na parang step by step na parang okay, simulan natin sa mga maliliit na bansa. Diba? Para yung like for example, maging successful tong Philippines kasi yung sa mga Aprikano naging successful, di ba? Nahatulan talaga yung mga leaders nila na mga gahaman or mga loko-loko, di ba? So ngayon, kapag mahatulan din tong Philippines, pwede itong, yun nga, maging resume, di ba, ng ICC para sa ibang bansa na, halimbawa, yung mga medyo malalaking bansa, di ba, magpapa-member sila. Kasi sa isip nila, uy, men, grabe, sobrang solid ng, na to ha. Di ba? So, parang gagamitin din nila yon. Di ba? Ang lang talaga dito, kay Bato, is, yan nga, susulitin niya yung pagtatago niya. Di ba? Ngayon, sa kakatago niya is masasakripisyo yung yung family time niya. Ewan ko lang talaga kung itong parating na Pasko or New Year, kung uuwi ba si Bato sa kanila, palihim, or yung family yung bibisita sa kanya. I think ito talaga yun kung for example, meron na talagang warrant, di ba? Ngayon yung tamang time na parang off guard si Bato. Huliin nyo, iparanas nyo rin sa kanila kasi yung mga victim naman nila dati, di ba? Hindi naman hindi na umaabot ng Pasko Chinugi. Di ba? So, iparanas din natin sa mga to. Ang kaibahan lang sa mga to, hindi na nila mararanasang magpasko or magbagong taon, pero at least buhay pa sila. Binigyan sila ng karapatang pantao. Binigyan sila ng due process. Di ba? Kaya kung ako kay Bato, para sumuko na lang siya Yung kay Montulfo naman, yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga sinasabi niya kasi sobrang ganda sana talaga. Kasi yun nga, parang ma-minus ng points yun sa diba? Sa mga kalaban. Kaso nga lang, walang mga nakasuportang walang mga nakasuportang mga makakapagpatunay So sana i-work ni Montulfo yan. 'Di ba? Kasi kung magawa niya talaga ng maayos yan. Magandang resume din yan kay Montulfo. 'Di ba? Pwede na siyang pumantay kay Raffy Tulfo. So anyways, that's it na lang muna. So kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Viral Broadcast Page. Supportahan niya. Tapos syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, comment, I want Bato in jail. Kung gusto nyong, talaga, ma-jail si Bato before Christmas or before New Year, So, comment down below. And then, syempre, kodos na rin. Or, ipagdasal din natin yung mga kapulisan natin na madali lang nilang mahuli si Bato. Kasi yan pa naman yung gusto talaga nila, yung may mangyari sa bansa, di ba? So, gulatin nila, di ba? Yung mga DDS na ito na si Bato, huli! Di ba? So, yan yung pinakihintay natin na then sunod si Bongo. Si Bongo kasi ngayon kumakain pa ng street foods. But, yeah. I think that's it na lang muna. So, again, ang video to is mula kay Viral Broadcast Page. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Balong nice. Sa mga kanoy, hindi na natin ito patatagal ito. Simulan na natin. Nawala na ako. Ba't simulan? Out.